ikot-ikot lamang. Yan, because ikaw talaga ay ang ating man of the hour. Grabe. And so, I think we can get things started. First question, what inspired you to create this film? Diba? Ayan, you have to check natin ang ating mic. Yes. Yun nga po, nabanggit ko po kanina. College days pa lang, mahilig na po akong act talaga. Tapos nung sumasali ako sa mga club, theater club, ganyan. Nung high school. Tapos mga extracurricular. Pampatagdag grades, anyway. Tapos po, nung nag-venture na ako sa SB19, na kahiligan ko naman po yung na-amaze po kasi ako sa mga movies and films. Yes. Kapag nakikita yung visuals, tapos may scoring na maganda, yes, may sound design and everything, parang merong part of me na natatouch talaga na sabi ko, one time, gusto ko rin makagawa ng film na kung posible ako rin yung makapag-score or kami rin ng kapatid ko yung tumabaho ng mga sound design and everything. Tapos po na dito, nabanggit din ng mga kating ko, sina Science, sina Justin, why not create a short film? Ito po kasing short film, parang prequel siya ng buong storya ng 2 album ko. So, parang kapag nakita nyo yung sa Laluna, nakakulong siya, kasi nagalit siya sa mundo. So, parang yung prequel, ayun po yung dahilan kung bakit siya nandun sa part na yun. So marami pa tayong aabangan, no? Hindi natin. Sigurado, kailangan tuloy-tuloy yung kwento dyan. Diba? Alam niyo rin yung mga sinasabi, minsan yung pag na-interview yung mga tao paglabas ng sinehan. Grabe, ibang-ibang Pablo yung mapapanood nyo dito. Sakto, no? Ibang-ibang Pablo. Or baka naman ito talaga yung inner Pablo, yung meron kang gano'n, diba? Meron kang ganyan, naku, tapos nasugat ka pa, naku. Ayan. And also, before natin tumuloy sa ating mga questions, aalis na kasi sina Stella at Justin. Oo, pupunta sila sa SB90s, diba? Ayan. Kaya, can we say goodbye to them lang kasi may pupuntahan pa silang engagement? Ayan na. Yan, and si Justin din ang gumawa ng screenplay with you, tama? Yes po, yes. Andyan sila. Congratulations sa inyong grabe first screenplay and break a leg sa inyong performance mamaya. Palakpakan natin si Justin and Stel. At salamat na talagang kahit na meron silang performance, talagang hindi nila palalampasin itong premiere night ng Una. Kaya naman, grabe. Thank you very much! Teka, hindi ka ba sasama doon? Hindi naman. Okay. Nagtakarin ako na. Ayan. And then, alam niyo yung, as I mentioned earlier then, and you mentioned earlier, Justin was very involved in the creation of Una. So, paano yung naging dynamics? So, sino yung nag-pitch ng kwento? Ito yung naisip? Paano kayo nag-collaborate dito? Sayang wala si Justin. Ay, babalikan ba natin? Hindi ko po masabi kung paano ako makipag-collaborate pero napapanood ko sa mga interviews nila, makulit daw po ako eh. Pero kasi po, siguro mahirap ako katrabaho, pero kasi hanggat hindi ko naiintindihan yung mangyayari, lagi ako makipag-argue. Or ganun po ako makipagtrabaho. Until ma-plansya namin lahat, tapos nandun na kami sa same page. Ganun po ako magtrabaho. Pero hopefully, hindi naman ako naging mahirap makatrabaho. Wala na kasi si Justin, tatanagdaga na siya. Mahirap ba ako makatrabaho? Pero yan po, nandun kami sa studio, kasama ko rin yung kapatid ko noon. Nakikinig lang siya, hindi ko alam kung bumabato rin siya. Pati si Sayan, yan po, binuo po namin yung storya. Kasi in my mind, pag gumagawa po kasi kami ng album, kuwari yung pagsibol, pagtatag, hanggang sa simula at bukas. Hindi pa nagagawa yung kanta, may storya na po siya. So parang pinaplant na po namin lahat. So ganito rin po yung sa album. May story na po ko in mind. Mauna lang yung music, pero ngayon ko lang po nagawa yung film. Kaya hindi nakapagtataka na kayo kasi ang puso nyo ay storytellers. Kaya marami kayong maikakwento kung ano man yung platform niyan. Balik kanta, album, film. Kaya we want to say that we're very amazed, but honestly, we're not surprised.
with the capacity of your talent at talagang siksik talaga ang inyong mga ideas sa inyong utak, sa inyong puso. And we're just very happy that we're able to see and watch yung inyong mga creative art forms, lahat ng mga pumapasok sa inyong mga utak. Ayun sila. Grabe, banda dito talaga, sobrang reactive. Sobrang reactive siya sa bawat dapa mo. Diba? Nung may sumigaw kanina, pangit yan. Naku, handa sila makipag-away. Grabe talaga. You know, honestly, seeing the posters and then the posters, lalo na dyan sa labas, iba't ibang klase ng posters, parang I wasn't sure kung thriller ba to or horror ba to, kasi it reminded me of The Witch o kaya Silence of the Lambs o kaya, di ba? Tapos meron kang isang poster doon na parang very anime to. Sa mga nanonood ng Ghost Fighter noon, sabi ko, ay, parang si Dennis to ng Ghost Fighter, ang ganda. So yun, so naging parte ba yun ng creative process mo? Like, talagang you wanted something mysterious, yung parang ganun. Opo, talagang ganun po siya. May suspense and mysterious. Gusto ko po kasi magkaroon yung mga tao na yung parang curious sila sa kung ano yung mangyayari. Bakit siya may headpiece? Wala lang, trip niya lang, papauso lang. Pero I leave them to the audience kung ano yung magiging interpretation nila. Pero exciting at sayang, tapos na yung Halloween. It's ang daming costume, yung perfect yun. How was it like naman working with Direk Sunny Calvento for the project? Sobrang chill po ni si Direk Sunny. Nasaan ba siya? Nandito ba siya? Nasa Q Cinema ata po si Direk Sunny, tama po? Alright. Yan, busy. Sobrang chill po. Sa totoo lang po, ang daming kinaharap na problem nung shoot namin ng film. Sa Batangas po namin siya sinut. Tapos may bagyo po nun. So, ang dami po naging aberya kasi syempre, hindi kami makakapag-shoot habang umuulan. Masira na lahat ng equipment. So, there were compromises. Pero thankful naman ako na hindi nagpanic yung buong team. But they tried to find a way to have a workaround dun sa pwede namin nangyari. Tapos nung nandun ako sa scene ng dagat, talaga pong may scene doon, nakahiga ako. Tapos nagtakbuhan sila lahat. Kasi makikita mo po yung ulan, as in paparating na. Bagyo po dun sa kabilang part, tapos papalapit na sa amin. Grabe. So, yun po, marami pong oras na siguro po nasayang dahil nga po may bagyo. Oo. Can you share, nailaban nyo, di ba? Nailaban naman. Can you share how long yung, how many days kayo for the short film? 3 days po. Ilan ba yun? Kasi ang dami rin mga flashes na parang hindi lang yung typical na story maraming mga scenes na parang ganyan, di ba? Gaganon ka doon, di ba? Yung parang, naku, ano nangyayari? Saan yun? Ano, may tribes, ganyan. Ano nangyayari? Kaya sabi ko, naku, ang dami palang kinuhang eksena dito. Ilang araw kaya to? And you know what? Ang daming natuwa sa back-to-back album release mo. Ang dami rin nagulat na Alon and then Laon. Talagang magkasunod siya last September. Is there a reason for this? Kung bakit ang bilis ng pagitan nila? Oras po. Hindi po kasi, syempre marami pong tayong ginagawa. Yung mga personal endeavors ko po, ayoko po rin nakasagasa siya sa mga ginagawa ng group. Also, syempre po, yung Alan po kasi, it's on the heavier side. Ayoko po iwan yung mga audience ko na nasa mabigat na feeling. Kaya po agad nilabas yung Laon na album. So, yung... Wow! Diba? yung Alon. Sobrang heavy po kasi nun eh. Actually, pag pinapakinggan ko po yun, hindi ko siya masyadong pinapakinggan kasi parang nare-relieve ko yung mga experiences ko before. So, hindi ko masyadong pinapakinggan. And kaya rin po may extra track dun sa Alon na album na Breathe. Kahit wala pa siyang lyrics, yung chord progression and then yung sound niya is leaning towards to something inspiring and hopeful. Para sa ganun, makinggan yung mga tao dun sa experience ng album kapag pinakinggan po nila. Ayan po. Thank you naman. Naisip mo kami doon. Wow, grabe talaga. Grabe talaga ang pinuno natin. Diba, meron, actually naisip ko rin doon, parang siyang, yung parang yin and yang, yung meron kang, diba, meron kang, ito, wow, bigat. Tapos biglang, ganyan na siya after, diba? Kaya ang saya pakinggan, kasi nga, kwento, experience, emosyon,
yan din yung nararanasan namin dun sa dalawang album na ni-release. And, okay, are you able to share with us yung specific lang? Na-mention mo na parang ang bigat kasi parang yung, lalo na yung sa Alon na it reminded you of your experiences. So ano yung kwento ng Alon? And then ano yung kwento ng Laon? Yung Alon, waves in English. Parang yun po yung parang part in my life na parang tinuturing ko na obstacles, challenges in my life. Most of the songs, if not all, talagang naisulat ko po siya during my darkest times po. Siguro po yung, like yung Kumunoy, nasulat ko siya nung trainee days pa lang po namin. Nung nagkawatak-watak po kami lahat nung naiwan si Stel. Parang sabi ko, ano ba ang mangyayari sa akin after 3 years of training? Parang nasayang lang ba yung oras ko, gano'n. Saan ba talaga ako destined? Ano ba yung purpose ko? Bakit ito yung hinahanap ko? Parang gano'n. So, nasulat ko yung Kumunoy. And after ilang years yun, ang tagal din, no? Bago siya na official release. Tapos yung mga songs naman po, eventually, naisulat ko po paunti-unti. Pero po yung buong album, yung Alon and Laon, isang buwan po, tinarbaho namin ang kapatid ko na si Josue. Nandun po siya sa likod. Yes! Salamat dahil ito po talagang binigyan namin ng oras kasi po, it's, for me, long overdue na talaga siya. Talagang hinihintay siya ng mga fans and ako rin naman, gusto ko siya i-share kung ano yung mga nag-experience ko kasi ngayon nga, I'm very private. Hindi naman ako nag-share sa social media ng kung ano, no. Recently lang ako nag-upload ng mga ano. Sana nagsasawa na sila. Hindi. More! Tapos yung The Boy Who Cried Wolf naman po yung pinili kong title track kasi yun po yung nag-i-embody ng buong storya ng Alon. Kung papakinggan niyo po yung title niya The Boy Who Cried Wolf pero hindi po siya yung fable ni Aesop. Yes. Yung meaning niya po is parang isang katawan lang si sheep and si wolf. So parang dun po sa kwento ng film, it's like your old self na parang you try to be kind to everyone but then the whole world is like giving you these hardships and all. Oo. Kung ano nang tinawag sa'yo. Parang naglalaban po. Yan po yung storya ng The Boy Who Cried Wolf. Tapos yung Laon naman po, yun yan, Laon and time in English ay kalaunan. Kaya may Alon kasi wala namang happiness kung walang hardships. So, kailangan in time ma-accept mo yung mga bagay-bagay na ang reality talaga, hindi palaging masaya, hindi palaging malungkot. It's always a balance of everything. And you get to celebrate those good times with, syempre, everyone na mahal mo. Yun po yung parang pinakagusto ko sabihin sa buong album na ginawa ko. Alon at Laon. Na tama yun na you really also won't be able to appreciate the light, the beautiful days kapag hindi mo rin masyado napagdaanan yung the dark days. Talagang mas lumiliwanag, mas na-appreciate mo yung success because of the challenges. Grabe. And I'm sure marami tayong questions sa ating pinuno, di ba? Yan. Kung ready na tayo, we'd like to open up the floor to our friends from the media to ask questions. We have mics here sa ating mga aisle, and you can ask your questions sa ating pinuno na si Pablo. And also, after that, we're gonna open up the floor also sa ating mga fans, sa ating mga 18, ating mga hotdog, sa mga tanong ninyo para kay Pablo, okay? And also, grabe, naniniwala talaga ako na marami pa dapat tong episodes, di ba? Parang, ano kayo nangyari sa kanya? Nag-worry talaga ako. Yan, sa'yo. Yan. Kaya, yan, sa mga may questions po from our friends from the media, feel free to approach our mic over here. There you go. And introduce yourself, please. Hi Pablo, this is Hannah from Inquirer. So first of all, congratulations sa albums and then sa una short film. So, first of all, so you're right for SB19, you're right for yourself. And then I'm sure you're right personally on the side as well. So how do you deal with creative burnout? Because it's very normal for someone who's very creative, has a lot of thoughts in their head. Wow, creative burnout. Hindi ko po alam eh.
Nag-assist ba yun sa'yo? Siguro po nakakatulong yung sobrang dami kong ginagawa. Like, yung pagmamotor, mahilig ako ma-watch ng movies, mahilig ako gumawa ng ganitong bagay. So marami akong pinagkukunan ng inspirasyon. Even nga po yung writer's block or yung creative, nasulatan ko rin siya, wala na akong maisip, writer's block, ito susulat ko. So parang anything po na nararamdaman ko, ginagamit ko siya para makasulat o makagawa ng craft. Regardless kung own experience man siya or experience of others, because I know lahat naman tayo may istorya na possible na maka-heal or makarelate yung ibang tao. And if hindi man niya masabi yung storya niya, di ako na lang ba? Ako na lang gagamit, di ba? Gamitin mo. Great question and great answer. Basically, you just find inspiration from everywhere at hayaan mo na yung makulit mong utak na kahit sa simpleng burnout or bored feeling, magagawan mo pa rin ng... Tsaka ang problema ko rin po pala, pag wala akong naisip, hindi po ako tumitigil. Until may maisip ako. So, hindi ko po alam kung healthy yun. Pero, mas nakakaisip po ako pag pinipiga ko yung sarili ko. Kahit na wala na lumalabas. Nakakatulog ka naman. Nakakatulog naman. Laging puyat. Mamaya after this. Yes, do you have an additional question for that, Hannah? Yes po, may follow-up Yes po, Pero yes po. napaisip ako dun sa binibigay sarili. So, anyway po, follow-up ko lang po is, Alan is about going through a dark phase in your life. So, as a creative, how do you separate your negative thoughts into channeling it into something positive and creating into art instead? Hindi ko rin po alam. Ang hirap naman yan. Hindi, pero ako po kasi hindi ko masasabi na optimistic akong tao. Siguro nasa gitna ako. I always look at the negative side first before delving into something. Kasi mas naiisip ko kung paano ako kakawala kapag inisip ko yung mga negative side rather than the positive side. Parang masyado ako na madalas din po hindi ako tumatabay kasi yung 18 sobrang love for 18. Kaya minsan pag nakakita ko ng mga criticism sa social media, tuwa ako. Kasi puno-puno na kami ng pagmamahal. So yun talaga yung hinahanap ko. Ito yung basher ni Estelle, titingnan ko ngayon ko. Yung basher nito. Criticisms na pwede talaga namin gawin or i-apply sa daily lives namin. Pero if it's like pure bashing without any evidence or any basis, yan, wag na lang. Mapagod. Pero ayun po, ano po yung tanong niya? Paano nyo po sineseparate yung negative thoughts for yourself para tuloy lang sa trabaho? Ayun po, mas iniisip ko yung negative. Para positive na lang yung lalabas sa akin. Oo. I guess tama po, no? Yung answer mo is, I guess, hindi mo siya sinesensor. Tinatanggap mo, di ba? Tapos eventually, nagiging kanta. Para talagang, di ba? Yung puso mo, ramdam na ramdam mo yung nag-piss, di ba? Di ba? Klaro-klaro naman. Yes, any additional question? Okay, thank you, Pablo. Congratulations. Beautiful question. Salamat na challenge ang ating pinuno na paisip. Pero actually, na-share na rin naman niya kanina na everything nagiging kanta. Yes! Please introduce yourself and share your question for everyone. Ano po, I'm Bianca and I'm from Rappler po. So my question is po, your fans have known you not just as a composer or producer, but also a storyteller. You have always talked about your solo project being your outlet for the stories that you want to tell as a solo artist. And this short film really shocked everyone. And although your music videos have always been stellar, does this mean there will be more projects for Pablo, the visual creative? And what kind of video executions would you be expecting from you in the future? As a soloist po, siguro pwede ko naman sabihin, ito po kasing album. Kaya ko rin po binuhos yung time ko dito kasi I know yung hotdogs talaga. Ang will sabihin ng hotdog, matagal na po nila hinihintay yung album ko. So kaya po ako naglabas ng 2 album kasi matagal ako mawawala.
Hindi naman po, pero makikita pa rin nila ako. Pero ako po personally, I want to focus my energy on yung group namin na gagawin. Kasi po, meron kaming papalabas sa simula. And po, yun naman lagi namin sinasabi, like, siguro, ako personally, I could say na wala namang 18, wala din namang hotdog. If it weren't for the door that SB19 opened. So, yun po, dun po ako nagsimula. So, yun po muna yung focus. Yes! How about daw po as a visual creative? Let's say, may upcoming films ba? Mga iba ka na internet? Sabi nila, naka-artista na si Pablo. May mga ganyan ba? Artista rin si Pablo. Sabi na daw. Si Ken na yun, si Ken. Ano ba si Ermi? Ano lang po, update na lang sa social media. Yes! Pero ayan po, definitely. Kasi lagi naman po namin nababanggit na, yan, lalo na po si Justin. Sabi niya na talagang hilig niya yung mag-direct ng film. Mag-direct, yes, yes. Ang dami namin gustong gawin. Oo. Pero po, ayun po, isa rin po yun sa mga gusto kong subukan. Apart from acting. Yes! And we could see the gift is there. Talagang, hindi dito. Pero kanina you're watching it, we're like, oh my gosh, yes. Galing, naramdaman talaga Kahit walang dialogue na. Kahit, oh my goodness, hindi ko nga na, wala ka mang dialogue, no? Meron po. Ganun, diba? Mata-mata! Dinuan mo kami sa mata, tsaka sa chapped lips, diba? Very good makeup ni Mac Igarta. Yes, were we able to answer your question? Yes po, thank you so much po, and congratulations po ulit. Thank you very much, Rappler. And next question over here. Hi, Pablo. Reg from Preview. So, madali lang yung question. How are you? So, how did you feel once nag-roll na yung credits and then seeing everyone's reaction? Kanina po sobrang kinakabahan ako. Pero inisip ko na lang parang, yun nga po, sabi ko kanina, this is a piece of me na hindi ko madalas na-share. If hindi man ako vocal sa mga feelings ko or emotions through art or through this, na sana na nakaka-relate sila or nararamdaman nila kung ano yung nararamdaman ko rin. I'm just really happy to like celebrate this milestone with all of these people kasi nandito naman po ako, to be honest, nandito po ako kasi hindi dahil sa sarili ko lang, nandito po ako dahil sa lahat ng tao na nandito ngayon. You're a part of who I am. Ayan po. Kaya thank you so much for supporting this film. And sana po ay na-enjoy nyo talaga yung film. Thank you po. Yay! Thank you for your question. Thank you, Preview Magazine. Ay, grabe. Alam mo, I just have to say, hindi ko nga napansin na wala kang dialogue. Kasi sobrang klaro. Lahat, mata pa lang. Ngayon ko lang na-realize na, wala ka nga palang linya. Iba talagang pinuno natin. Grabe. Yes. And next question, please. Hi, Pablo. I'm Hans and I'm from Nix. Nix. Hans from Nix. Yes, congratulations on your short film and your album. So, talking about the negative thoughts, the criticisms online, and even the message of your short film, with everything that you've accomplished, what do you believe is the most misunderstood, if meron man, part of your journey or artistry that you wish other people could see? Sa akin po? Yes po. Okay, Miss Kaka. Misunderstood part of my journey, Jerry. Naku, napakahirap na. Siguro po, ito, I'm always jealous of people na kasi po, hindi ko alam, meron ata akong aura na parang unapproachable. Hindi ko alam. Pero my brother, especially my Kuya Kevin, parang he's always able to like approach people and talk to them with ease. Ako po, personally, hirap ako dun. Parang, paano ba yung first na makikipag-usap. Yung parang extrovert, ganon. Parang eventually, once I get to know people, parang
ayun po, doon ako mas naging komportable. Talagang naging clingy ako ng ganung part. Ganung side. Pero, ayun po yung side na medyo, siguro, parang I'm having confusion or questions with it. Na bakit ganun? Parang takot sa akin yung mga tao. Bakit? Nakatayo lang ako, natatakot na sila. Yun po. Kahit even the people hindi ko pa na-meet ever, parang pag tinanong mo sila kung anong impression, parang nakakatakot daw. So, may sungay, may ano ba? Ibangal ba ako? I don't know, or magulo ba yung mukha ko? Yan po siguro yung, hindi naman siya frustration, but question in my mind lagi. So, tinatry ko lagi na kapag na-approach, kahit awkward, pero yes. Yun natin. Baka na-intimidate lang sila sa angas mo, di ba? Baka yun lang yun. But honestly, it's so endearing. Nakapalta na nga ako. Nakapalta na. But honestly, we find it so endearing kahit yung mga Ate Chona moments mo, di ba? Favorite natin yan, di ba? Yung dinob na Ate Chona moments. But we love it because that makes you who you are, di ba? Parang iba-iba yung timpla. Na-answer po ba namin ang nasagot ko ba? Yes, but Oh, yun, perfect. Thank you! Thank you, Hans from Mix. And ngayon naman, hot dogs. Ready na ba kayo sa question ninyo? We're gonna open up the floor. Feel free to approach our mic and ask yung mga questions. Yes, tayo ka na ate. Go for it. Tanungin nyo, pati dito sa site na to, may mga questions kayo para dito sa ating pinuno. Go! Take it away. We'll start muna from this part. At iinom muna si Pablo. Maghahanda to para sa mga questions ninyo eh. Yes, tungkol sa film, tungkol sa album. There you go. Let's start from this side. Ayun na, nakapila na yung mga tao. Let's go. Introduce yourself muna, of course. Ayan, start muna tayo dito. Hi Pablo, I'm LU all the way from Bulacan. Yes! Yan, behalf of your fans, gusto ko lang munang i-thank you ka na nag-commit ka sa mga promises mo despite of short period of time. So from the album and eto sobra-sobra pa. So for that, thank you. Yeah. Ang original question ko po talaga is ano bang mas mahirap? Mag-memorize ng lines or mag-memorize ng steps? Kaya lang, wala kang lines. So, meron! So, eto na lang, may second backup. So, knowing you, Pablo, na maraming kang alternative thinking, nung ginawa yung entire film and the script, may kinonsider ka ba na alternative ending or from the start, yung ending mo is that is what you want na po? Good question. Yeah. Talaga. Feeling ko sa job. Para open-ended. Pero go. Kasi po pag nag-iisip kami, actually yung binibuild namin yung story, sobrang lawak na naisip namin. Pero definitely, if we're going to follow yung kung ano yung naisip namin ni Justin and Isayan, it's sobrang laki kasi nun eh. So, ang pwede lang kami mag-work on is the resources that we have. So, if you're asking me if this is the exact ending na gusto kong mangyari, siguro hindi siya yung gusto kong mangyari. Pero, yay! Okay, before we proceed to the next question, meron lang akong favor sa inyo mga hot dogs because we're actually over time. We can only take one more question from this side. Because syempre, gusto na natin makita rin si Pablo na mag-perform, di ba? We need enough time. So thank you sa pila nyo. Pasensya na po. We're gonna take one more question from this side. At maraming salamat sa mga pamilyang nagtanong po dito. Nasagot ko ba? Yes, nasagot mo naman, no? Not that this is not the ending that I want, but I'd like to, elaborate it or, You left some room to grow, di ba? Para talagang the story will grow. Nararamdaman ko yan na marami pa siyang pupuntahan. Okay, so we're gonna take one last question from this side. At maraming salamat ulit sa ating mga hot dogs. Pasensya na so that we can be on time and really enjoy Pablo's performance. Yes, introduce yourself and your question po. Hi Pablo, I'm Karen. And congratulations on your short film.
Yung question ko rin siguro is, aside from the Pablo na singer, dancer, songwriter, leader, coach, and now we saw yung actor. Vlogger. Yes! Sorry. Eto na! Vlogger sila. Yes. Haba na. Pero anong side ba ni Pablo yung hindi mo pa napapakita sa 18? Ay, anong side mo daw yung hindi mo pa napapakita sa 18? Theater actor! Ay, grabe. Ano na? May ginagawa pa ba? Sorry po, ang hirap isipin kasi parang hindi ako self-aware sa kung ano yung mga ginagawa. Ano ba ginagawa mo? Hindi naman side yun eh. Wag ka. Feeling ko yung vlogger is talaga. No? Vlogger? Yung vlogger. Actually, nag-release na po ako ng 2 episodes. Napanood Ayun, di ba? Diba? Siguro, sobrang na-enjoy ko po yung vlogging. Yung parang, uupo ka lang magkukwento ka sa mga experiences mo. Kasi very awkward ako nga with people. So, camera, awkward din naman. Pero at least, di ba, hindi sasagot. Hindi. Ayun. Ano ba? Cooker? Cookies. Ano yun? Cookerist. Iniisip ko sa mind ko, mahilig ako magluto, pero tamad ko magluto, pero gusto ko magluto. Yes, or how about teatro? Ayun, love. Yes! Hindi ko po alam. Sana, in the future, ma-try ko yan. With the time that I have. Pero ayun, gusto ko po maging part ng, tama, theater play. Yes. Bilang taga-teatro, yan ang aabangan ko yan. Yes! Diba? Saka mag-play kami together, diba? Musical. Manood kayo. Maraming salamat po sa iyong question. Yes! Okay, muli ngayon, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento sa likod ng pagbuo ng pelikulang ito. At ang sarap talaga marinig ng proseso, no, sa paggawa ng sining, di ba? And so, before you sing for us, meron ka bang message para sa ating mga supporters dito sa Cinema 5? Yes. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Malaking, ayun nga po, katulad sinabi ko kanina, if you always say na you inspire, ini-inspire ko kayo, ako po talaga yung nai-inspire nyo. Ang laki lang po ng pasasalamat ko kasi I'm blessed by the Lord na talagang family, friends, Once Entertainment, and everyone around me helping me achieve these things na hindi ko kakayanin talaga na mag-isa. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo. Lahat ng ito posible kasi nandyan po kayo. Ano pa ba? Ayun po. Gusto ko lang sabihin, lagi ko na ulit kasi yun eh, parang gusto ko lagi ilagay yung paa ko dun sa shoes nila kahit mabaho. Pero gusto kong ilagay kasi I know, lahat naman nandito may dreams in life. Lahat tayo may dreams in life. And ano ba yung feeling ng pagiging supporter or sumusuporta ka sa ibang tao? Gusto ko lang, habang inaabot ko yung mga pangarap ko, lahat ng tao sa paligid ko, naabotin yung mga pangarap nila. So, ayun. Yeah. Doon sa community na nabuo ng 18, lagi ko sabihin na yung always choose to be kind, be a blessing to each other. Kasi hindi nyo alam kung sino yung na-inspire nyo, natutulungan nyo everyday. So, yan, pagpatuloy nyo lang po yung ginagawa nyo with all your heart. Maraming salamat. Maraming salamat din, Pablo. Thank you for allowing us to know more about your film and your music. Kaya naman, excited na ba tayo, 18? Eto na, we're about to watch Pablo and listen to his performance. He'll be performing 4 songs for us.